Good morning, everybody. This is me, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. On today's video, guys, wala nga pala tayong pasok sa work, so gagawa ulit tayo ng video. Guys, ang pag-uusapan natin today ay tungkol sa bahay ni Mariel doon sa Australia. Kasi meron po isang followers, hindi ko po talaga alam kung ito ay bashers o concern po talaga kay Mariel. Nagsuggest po siya na bakit daw hindi na lang ni Mariel ibenta ang bahay doon sa Australia at manirahan na lang sa Pinas. This question po talaga ay parang nangingialam po siya sa buhay ng kapatid ko. Inuunahan niya po kung ano ang nararapat at gawin ni Mariel. So, dapat naman talaga ay si Mariel po ang magdesisyon dahil bahay niya yun at wala po tayong karapatan magdesisyon na kahit sino man. Hindi ko alam kung isa tong basher or concerned citizen lang. Isa po sa sinabi niya na bakit hindi na lang ibenta nila ang bahay sa Australia at doon na lang daw manirahan sa Pinas since pauwi-uwi daw si Mariel doon. Guys, ito lang ang masasabi ko, no? Bashers ka man o hindi, kapamilya, kaibigan, ay wala po tayong karapatan magsabi sa isang tao na, uy, ibenta mo ang bahay mo kasi pauwi-uwi ka ng Pinas. Kahit sabihin pa natin no, na pabalik-balik doon si Mariel sa Pinas, wala po tayong magagawa doon dahil buhay niya yan at trabaho niya yan. Hindi ibig sabihin na pabalik-balik siya sa Pinas, wala na siyang pakialam sa bahay niya. Nagkakamali po kayo kung nakikita niyo lang kung paano inalagaan nila ang bahay ni David at ni Mariel. So sabi mo talaga, grabe ang hirap at pagod na pinagdaanan nila bago sila nagkaroon ng bahay. Kung naalala nyo, nasa Caravan sila dati tumira. Grabe din ang pinagdaanan ni Maria Lasin bago man yan natupad na magkaroon ng bahay. 5 years po, pinag-ipunan po nila yan. Sobrang tagal po ng panahon at grabe ang hirap at pagod bago sila nagkaroon ng bahay. Kung nakasubaybay po kayo sa buhay ng kwento ni Maria Lasin, masasabi mo talaga, grabe talaga ang pinagdaanan ni Mariel bago man yan natupad ang pangarap sa buhay. So masasabi mo talaga siya ay nakapagbibigay ng inspiration sa mga tao dahil sa kwento ng buhay niya. Nag-react lang po talaga ako sa basher na nagsabi, Mariel, ibenta mo yung bahay. So paano na lang asawa at anak niya? Saan mo sila patirahin? Hindi mo yan iniisip na may asawa at anak si Mariel. Kaya ngayon nandun nakatira ang anak niya at asawa sa Australia. Kahit pauwi-uwi man si Mariel sa Pinas, syempre suportado yan ni David dahil nga kung saan si Mariel masaya at taga doon din si Mariel sa Pinas. Syempre susuportahan ka talaga ng asawa mo kung saan ka masaya. Ganon din si Mariel, suportado niya si David kung sa Australia man sila manirahan. So patas lang po talaga sila, hindi pwede na ikaw lang palagi. Siyempre mag-uunawaan kayo. Kapag mahal mo talagang isang tao, dapat unawain mo dahil hindi nga madali makapangasawa ng ibang lahi. Magkaiba kayo ng kultura, magkaiba kayo ng country. Hindi porket mahal ka ng isang tao ay pipilitin mo na tumira sa Pinas at pipilitin mong tumira sa Australia. Dapat po magkaintindihan kayo at patas lang. Hindi naman lahat, no, tayong Pinay, ang mindset talaga natin minsan, dapat tayo ang bida, tayo ang masusunod dahil nga sa kultura natin. Kapag makapangasawa man tayo ng puti, kahit hindi puti, pero hindi pala ganun kadali. Ganun din po talaga ang sitwasyon ng kapatid ko. Isa din po talaga ako sa narelate dahil nakapangasawa din po talaga ako ng ibang lahi. Nagsusuportahan po talaga kami. Kung gusto ng husband ko dito tumira, sinusuportahan ko po talaga siya. Kung uuwi man ako ng Pinas, sinusuportahan niya din ako. So, kailangan patas din talaga ang desisyon niyo sa isa't isa. So, hindi porket babae ka, ikaw na dapat ang masusunod. Hindi po yun dapat. Kadalasan talaga sa isang Pinay na nakapangasawa ng puti ay nanirahan talaga sila sa ibang bansa dahil nga maganda ang kinabukasan ng kanilang anak at may mga opportunity. Kung uuwi man sila sa Pinas ay for vacation lang talaga yung iba. Meron naman iba na gustong tumira sa Pilipinas dahil nga yung husband nila ay retire na. Depende po talaga sa sitwasyon. Kung makapangasawa man kayo ng puti or kahit hindi puti, Pilipino o kahit anong lahi, dapat intindihin nyo talaga yung side ng husband mo, hindi lang puro ikaw. Katulad ni Mariel at ni David, sobrang maunawain talaga si David kay Mariel. Ganon din si Mariel kay David. Nag-uunawaan talaga sila sa isa't isa. Back to topic tayo guys na nagsabi na ibinta na lang daw nila ang bahay sa Australia at doon na lang daw sila ni Mariel Lasin manirahan sa Pinas. Sa tingin ko, napakahirap po yung gawin dahil kung alam mo lang talaga, grabe ang pinagdaanan nilang mag-asawa para magkaroon lang ng bahay. Kung mangyari man yun, hindi po natin alam. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Kung alam nyo lang talaga na sobrang saya nilang mag-asawa na nagkaroon sila ng bahay, dati ay pangarap lang talaga nila. Ngayon ay natupad na talaga dahil nga sa pagsisikap nilang mag-asawa. Todo sika, pagod at pawis ang pinagdaanan nila. Isa po talaga yan sa achievement nilang mag-asawa na natupad talaga nila ang pangarap na magkaroon ng bahay. Wala po talagang imposible sa lahat kapag ikaw ay magsikap. Kaya po sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na binibenta ni Mariel ang bahay, ibibenta ni Mariel ang bahay, bakit hindi daw ibenta ang bahay dahil wala daw pakialam si Mariel, hindi po yung totoo. Alam niyo naman po talaga ang lahat kung paano nagsimula si Mariel, paano ka-importante na magkaroon sila ng bahay. So yun po talaga ang masasabi ko, wag po kayong maniniwala
magtiwala sa mga maling impormasyon at sa mga fake news. Proud po talaga ako guys kung anong man ang narating ng kapatid ko sa kanyang buhay at anong mga decision niya, support pa rin talaga si Pinay Girl. I think that's all for today guys. Hanggang dito na lang muna and thank you for watching everybody. This is me, Pinay Girl.